Rich Paul, parang binalaan ang Lakers na aalis si LeBron. Pat Spencer, may mensahe sa pagbabalik ni Curry. At may namumong trade buzz sa pagitan ni Kuminga at Turner. Nagmatch ang salary. Ang Golden State Warriors ay nagkaroon ng medyo malamig na simula sa 2025-2026 NBA season, kasalukuyang may record na 13-12 matapos ang isang halos matagumpay na East Coast road trip noong nakaraang linggo. Magsimula sana ng malakas ang Warriors sa unang linggo ng season, ngunit mula noon ay tila bumalik sila sa realidad, dahilan para pag-isipan ng ilan kung lumipas na ba ang huling pagkakataon ng Golden State na makakuha pa ng isa pang kampyonato sa panahon ni Stephen Curry. Hindi na kailangang sabihin, abala na ang mga fans sa pagbuo ng trade scenarios para sa Warriors at kamakailan. Nag-ulat si NBA insider Jake Fisher tungkol sa ilang posibleng pangalan na maaaring tingnan ng Golden State. Ang 322 simula ng New Orleans, sa totoo lang, ay lalo lamang nagpaigting ng external trade interest kay Trey Murphy, ulat ni Fisher sa Substack ni Mark Stein. Hindi na tuluyang tinatanggihan ng Pelicans ang mga ganitong inquiry gaya ng dati. Ibinanggit din ni Fisher na isang interesante at potensyal na salary match para sa Golden State sa saklaw ng sahod ni Kuminga ay si Bucks center Miles Turner na kumikita ng $25.1 million ngayong season. Huwag kalimutan na nagpakita na ng tunay na interes ang Warriors kay Turner noong nakaraan. Kamakailan, iniulat ni Chris Dodson ng Clutch Points na ang Golden State Warriors ay kabilang sa iilang Western Conference contenders na aktibong naghahanap ng paraan para makuha si Herb Jones. Si Jones, syempre, ay isa pang Pelicans wing na maaring mas nababagay sa isang team na nagkokompetensya. Iniulat din ni Brett Siegel ng Clutch Points ang interes ng Warriors kay Miles Turner noong nakaraang season noong nasa Indiana Pacers pa siya na kalaunan ay umabot sa NBA Finals bago siya pinakawalan sa free agency. Sa kabuuan, siguradong makakatulong sa Warriors ang isang 3-and-D wing tulad ni na Murphy o Jones, gayon din ang isang big man tulad ni Turner, lalo na't ang pagkuha kay Al Horford ay nagsisimula ng magmukhang isa sa pinakamalalaking busts sa kasaysayan ng recent NBA free agency. Sa anumang kaso, umaasa ang Warriors na makababalik na si Curry sa lineup ngayong Sabado kapag hinarap nila ang Minnesota Timberwolves. Sa sumunod na balita naman, sa papel, mukhang pangarap ang lahat sa Los Angeles. Ang Lakers ay 17-6, kasalukuyang nakatay para sa pangalawang pwesto sa West, kasama si Luka Doncic na nasa full MVP mode at si Austin Reeves na mukhang All-NBA scorer. Pero kahit sinasabi ng standings na contender, nagpunta si Rich Paul sa Game Over podcast kasama si Max Kellerman at parang sinabi niyang dahan-dahan lang. Sa iisang panayam, pinatigil niya ang mid-season LeBron trade rumors at ginawa niyang malinaw na ang kasalukuyang bersyon ng Lakers ay hindi ang lugar kung saan niya gustong tapusin ni James ang kanyang career. Sinabi ni Paul na tatapusin ni LeBron ang season na ito bilang Laker pero tumanggi siyang mangako ng kahit ano pagkatapos noon. Dahil sa edad, kontrata at no trade clause ni James, ang kombinasyon ng short-term security at long-term na kalabuan ay isa ng malakas na mensaheng kayang ipadala ng isang agent. May isang taon ang Lakers para patunayan na tunay silang title team. Kung hindi, balik sa zero ang lahat pagdating ng summer. Tinanong ni Kellerman ng direkta, maaari bang nasa ibang team siya bago matapos ang season? Hindi ito iniwasan ni Paul. Hindi! Saan mo siya dadalhin? Inamin niyang gagawing mas mahusay ang Knicks si James at sasabihin din iyan ng 20 nebang teams, pero itinuro rin niya ang malinaw na hadlang, ang no trade clause, ang edad ni LeBron na papalapit ng 41 at ang $52.6 million na sahod na mahirap galawin kalagitnaan ng season. Sa madaling salita, masaya itong pag-usapan sa talk shows pero halos imposible sa totoong buhay sa ngayon. Pero mabilis na lumipat si Paul mula sa pagbasag ng trade chatter tungo sa pag-usapan ng standards. Doon nagsisimula ang pressure. Direkta niyang sinabi na hindi niya nakikitang tunay na contenders ang Lakers sa kasalukuyan at kinwestiyon kung kaya ba talagang makarating ng roster na ito sa Western Conference Finals. Para sa isang organisasyong ipinuhunan ang lahat sa pag-trade kay Anthony Davis kapalit ni Doncic, hindi iyon basta-bastang komento. Ang basketball critique ni Paul ay tugma sa iniisip ng maraming scouts at rival front offices kapag hindi lamang sila tumitingin sa win-loss record. Yan ang hindi komportableng bahagi para sa Lakers. Pwedeng sabihin ng front office na scoreboard at ituro ang record, pero si Paul ay nagsasalita na tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag humihigpit ang schemes, tumataas ang switches, at kapag lumalabas ang pinakamahinang defenders at manipis na bench sa isang 7-game series. Mahalaga ang timing ng mga komento. Maagang Disyembre pa lang,
2 buwan bago ang trade deadline at namamayagpag ang Lakers sa regular season kahit hindi pa peak LeBron. Nag-i-average si Doncic ng 35 points at 9.1 assists. Lampas 28 points per game si Reeves at gayunpaman nagsasalita si Paul tungkol sa kakulangan ng sapat sa paligid nila. Iyan ang klasikong subtle leverage. Ipinapakita ng panayam na ginamit ni Rich Paul ang pagkakataon para ipaalala sa Lakers na kailangan nilang magbuo ng roster na magpapahalagang manatili si James matapos ang season. Bagamat hindi sila humihingi ng mid-season trade o kaguluhan, malinaw na walang garantiya si LeBron na mananatili sa Los Angeles pagdating ng summer. Ang tanging hinihingi nila ay realistic chance na magkampiyon at nakadepende sa kilos ng front office kung muli siyang pipirma o maghahanap ng ibang sitwasyon. Sa madaling sabi, ang linyang saan mo siya dadalhin ay hindi pang matagalang pangako, isang season-long grace period lang ito. Kapag hindi umusad ang roster hanggang Mayo, muling bubuksan ang usapan sa Hunyo at isang 41 years old na LeBron ang magpapasya kung saan niya tatapusin ang kanyang career. Para sa Lakers, meron silang stability, stars at panalo, pero dahil sa mensahe ni Paul, mayroon din silang malinaw at publikong paalala. Hindi garantisado ang kanilang championship window. Sa huling balita, sinikap ng Golden State Warriors na manatiling kompetitibo kahit wala ang kanilang superstar na si Stephen Curry. Naglalaro sila ng pantay-pantay sa kanilang 13-12 record at kasalukuyang may 2 sunod na panalo. Isa sa mga player na tunay na humakbang para sa Warriors sa pagkawala ni Curry ay si Pat Spencer. Nagsimula ang kahanga-hanga niyang pagtakbo nang umiskor siya ng 17 points mula sa bench laban sa Oklahoma City Thunder na halos nagdala sa Warriors sa isang malaking upset. Pagkatapos naglagay siya ng 16 points kasama ang 4 rebounds at 4 assists sa isang dikit na talo laban sa Philadelphia Sixers. Nakuha naman ni Spencer ang kanyang unang career start laban sa Cleveland Cavaliers at nagpakitang gilas ng career high na 19 points sa panalo ng Warriors. Nagsimula rin siya muli laban sa Chicago Bulls at nagtala ng 12 points, 5 rebounds at 6 assists sa isa pang panalo ng Dubs. Nagkwento si Spencer tungkol sa kanyang magiging papel pagbalik ni Steph mula sa injury. Si Kerr, wala naman siyang obligasyon na kausapin ako. Maaaring pag-usapan namin, maaaring hindi, pero sa huli, ang buong karir ko ay nabuo sa pagiging handa. Ang paglalakbay ni Spencer patungo sa puntong ito ay tunay na nakaka-inspire. Mula sa pagiging undrafted mula sa Northwestern hanggang sa paglaro sa ibang bansa. Mula sa pag-upo sa bench sa Summer League hanggang sa pagbibigay ng pagkakataon sa G League. Ngayon ay nasa kanyang ikalawang season na si Spencer bilang isang two-way player para sa Warriors at sinasamantala niya ng husto ang oportunidad bilang starter. Napatunayan ni Spencer na nararapat siyang magkaroon ng minuto sa rotation ng Warriors kahit bumalik na si Curry.